Kaya nga ako sinasabi nyo at nagre-reklamo kayo na binigay ko naman ang lahat sa kanya. Bakit nagbago siya or bakit pinagpalit niya ako? Yun ang mali mo, binigay mo ang lahat. Diba? Tapos sasabihin ng babae, ba't hiningi ko ba yun? Ikaw ang nagbigay nun. Hey! What's up mga ropa? Ito po yung lingkod. Sublado mo to. Okay mga ropa, huwag natin pagtagalin to. First date, dapat masagot ng lalaki yung lahat ng expenses sa date. Abay, syempre. Kapag mas mahal ka ng lalaki, hindi lang yan sa first date. Kahit na mag-asawa na kayo, siya pa rin ang lead provider. Wala siya yung pressure or hindi ka obligahin sa finances. Bakit naman mag-aantay ang lalaki ng willingness to share ng babae sa finances? Ano, talo ka pa ng bading? Nagbibilang? Transactional na relasyon? Nasaan yung chivalry? Bakit masyadong iyakin yung ibang mga lalaki ngayon? Kaya ka nga nakikipag-date kasi wini-win mo yung heart ng babae, tapos hahanapan mo siya ng financial na ambag. Kapag hindi siya nag-offer, masasaktan ka. Cry baby yan! Mama, diaper mama! You are courting her, you are trying to prove at potential ka na magiging leader ng pamilya. At totoong tunay na lalaki na mas mahal ng babae, hindi ito tumitingin sa ambag niya sa finances. Moment kasi na nag-say ng yes sa'yo ang babae, lalo na sa first date, yun na yung share niya sa'yo, yung time niya, yung pagpapaganda niya, yung effort niya, yung presence niya. You are trying to win her to say yes. Tapos nag-aantay ka ng share niya sa pera. You ask for the girl's time sa date, always remember that. Kaya ang lalaki nagpapayaman dahil sa babae. Hindi para hingian ng kahati ang babae sa finances. Dahil kapag walang babae, ano pa ang silbi ng pagpapayaman ng lalaki? And lastly, ang babae, kapag genuine and seryoso naman sa'yo, mag-offer naman talaga yan. Pero please lang, lalaki ka, huwag ka mag-expect na mag-offer sa'yo yung babae. Kasi sa kalaunan ng dating stage nyo, malalaman mo naman kung pera lang ang habol sa'yo o gusto ka rin. Pag lalaki ka, punyeta, never ever measure ang love sa'yo ng babae sa willingness niya mag-share ng pera. Because a woman can do more than sa pera na kaya niyang iambag sa relasyon niyo. Okay mga ropa, masarap sana pag-usapan to during live natin. Pero dahil ito na yung bumungad sa atin ngayong umaga at nakamotor nga tayo. Supposedly sasakyan sana tayo kasi mukhang uulan. Pero yun nga, grabe traffic. It's Friday baby. So mas minabuti nating magmotor para madali tayo makarating. Kasi ano tayo ngayon, puno tayo. Yung schedule natin puno. Grabe, as in dire-diretso hanggang alas 9 ng gabi. Imagine that mga ropa. Kaya ayun, nagmotor tayo. Anyway, maraming mapupulot dito sa mga sinabi nitong lalaki na to. Kasi marami tayo talagang pwedeng masabi sa mga sinasabi niya. Pero yun nga, iniisip ko, paano kaya kung ganyan ang sinasabi niyang content, tapos let's say alisan natin siya ng pera, wala siyang pera, nakagaya ng tinatamasa niya ngayon, ano kayang masasabi niya? Same pa rin ba? Or mag-iiba? Diba? Anyway, so yun nga, pagdating sa actually, sobrang dami niya sinabi na medyo na-overwhelming yung lingkod na hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung pag-uusapan natin. Pero ang pinaka nakikita ko dito, it's about more on money, di ba? Na sinasabi niya na nagtatrabaho tayo or nagpapayaman tayo para sa babae, and yung palang ka-bullshitan na yun. Kung ginagawa mo lang yan para sa babae or lahat ng ginagawa mo sa buhay mo is para sa babae lamang, then hindi ka totoong nabubuhay. Gets? Hindi ka nabubuhay sa sarili mo o hindi ka nabubuhay sa purpose mo. Ayan, sinabi ko na yung sagot. Sasabihin ko sana, ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ginagawa natin sa mundong ito? Andito ba tayo para saan? Para sa ibang tao or para sa purpose natin? Well, of course, in some degree, nabubuhay tayo para sa ibang tao. I mean to say is, ibang tao, it means that yung purpose mo, pag nagagawa mo, of course, marami ka natutulungan tao. Pero it doesn't mean na ginagawa mo yun just for the sake of other people. Gets? Ginagawa mo yun is because that's your purpose and you are very happy to do that. Gaya niyan, yung gusto mong pumera, di ba? Pero money is not the end game na porket may money ka na is okay ka na. No, it's not.
still, purpose is your number one priority. Okay? Yun ang priority natin bilang mga lalaki. Kasi, mas naiinlove ang mga babae or mas mataas ang atraksyon ng babae sa lalaki na inuuna ang kanyang purpose. Gets nyo mga ropa? Kaya nga ako sinasabi nyo at nagre-reklamo kayo na binigay ko naman ang lahat sa kanya. Bakit nagbago siya or bakit pinagpalit niya ako? Yun ang mali mo, binigay mo ang lahat. Diba? Tapos sasabihin ng babae, ba't hiningi ko ba yun? Ikaw ang nagbigay nun. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. May mga babaeng hindi na-appreciate ko naman yung mga binibigay natin sa kanila. Pag madali mo nakukuha ang isang bagay, walang value sa'yo. Gets nyo? Sana tumatak sa isip nyo to. Dati hindi rin to pumapasok sa isip ko. Na, hindi pag nagbibigay ka, of course, magugustuhan ka ng karamihan. No, it's not. Doon mo makikita na, the more na nagbibigay ka, mas hindi nila na-appreciate yung value mo as a fucking person. Gets? Na parang nagbabribe ka dun sa tao or nagbabribe ka dun sa babae para lang hindi ka niya ayawan. Kagaya ng pagbibigay ng gifts, pagbibigay ng flowers, di ba? Love, time, attention, validation. Yan yung mga bagay na may control ka, kaya andali sa'yo ibigay. Kaya nga kung ganyan din ang control mo, dapat iniisip mo kung kanino mo ibibigay. Di ba? Again, yes, tama yun naman yung sinabi niya na wag kang mag-expect sa babae na mag-aambag siya or magbibigay siya pag nakipag-date siya sa'yo. Kaya nga ewan ko rin sa mga lalaki na to na nag-expect na dapat ba 50-50 kami dun sa date. Saan ba nang galing yung 50-50 na yan? Saan ba nang galing yung equal? Dapat equal ang babae at lalaki. Saan ba? Saan ba dapat equal? Di ba? Yan ang tanong eh. Kasi kung gusto nyo ng equal, dapat as in lahat. Hindi pwedeng selective lang. Kung gusto nyo na equality, dapat sa lahat. Di ba? Pero yun nga, especially sa mga kalalakihan na bata pa, yan ang nasa isip nila eh. Kung gusto mo na equal, dapat hati tayo sa date natin. Di ba? Tsaka ito pa ladies, kung makikipag-date kayo at alam nyo, yung kadate nyo, wala namang pera, it's your choice din naman. Di ba? Bakit kasi? I-date mo yung alam mong walang pera, tapos magagalit ka or maiinis ka kasi wala siyang pera. Tapos susumbat mo pag hindi naging successful yung relationship nyo o yung dating nyo, di ba? Na nasayang ang oras mo, ikaw pa nagbayad ng date nyo. Maraming ganyan babae. Yung mapanumbat. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, ang babae, ang taas ng pride niyan. Hindi sila totoong confident. Kasi kung totoo silang confident, matatanggap nila yung kahit maisahan sila na, anyway, never mind, it's my fault. Kasi wala silang ganung mindset. Ang mindset nila is, dapat hindi mo ko ginanon kasi babae ako. I deserve more than that. Kaso nga, hindi nga ganun yung lalaki kinilala niya. Diba? So, sino may kasalanan? Diba? Nagigets yung mga ropa? At the end of the day, sila naman talaga yung magseselect. Gagawin lang natin attractive yung sarili natin para at least, pag na-reject tayo, we still have the chance with other women or with other girls. Diba? Hindi naman pwede kasi na hayaan natin na yung looks natin mag-deteriorate or yung pagiging attractive natin mag-deteriorate once na may nakilala na tayo isang babae. Hindi ganun mga ropa. It's non-stop. Okay? Yung sinasabi nila na ang panliligaw daw hindi natatapos kahit magjowa na kayo. Diba? Yun nasabi nila. Same thing sa'yo, ropa. Na gusto mong maging attractive person, same thing sa knowledge na gusto mong matutunan or gusto mong magkaroon ka, it's a non-stop. Okay? Non-stop learning, mga ropa. Kaya mga ropa, wag kayong huminto, matuto. Wag kayong huminto na alamin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nyong malaman. Pero at the same time, enjoyin nyo kung ano yung meron kayo sa buhay. Diba? Life is not always about money. Life is not always about providing and producing something sa babae. Okay? Your life is not revolving around sa mga kababaihan. Your life is revolving on your purpose. Okay? Focus tayo sa purpose natin. Huwag natin pakinggan yung mga gantong advice. Wala to. Napakababaw nito, promise. Pera-pera. Sus. Date, obligasyon natin yan na tayo magbayad sa first date, okay? Huwag nyo nang anuhin yan, huwag nyo nang problemahin yan, napakababaw niyan para pag-isipan pa natin ang husto or para pagtalunan pa kung dapat ba maghati kami or dapat ba babae yung tumataya muna or babae muna ang taya kasi syempre I'm the prize, the man in the relationship, ako magli-lead at the end of the day, ako yung makakapag-provide ng marami, so dapat siya yung unang nagbabayad. Well, kung gano'n ang setup mo, wala namang problema. Di ba? But at the end of the day, ikaw ang lalaki, ikaw
ikaw ang nag-aya, ikaw ang nag-initiate, so dapat it's your responsibility na ikaw yung magbayad ng first date. Ngayon kung mag-o-offer siya, why not, di ba? Pero still, wag mo pa rin tanggapin. Gets? So ano tayo gawin natin dito mga ropa? I think kailangan natin itong i-live as well. Kasi mas maganda to i-live. May popost ko yung mga bawat sinasabi niya. Hindi lang yung basta-basta dire-diretso lang. Di ba? Kasi marami kong I think na-miss din sa mga sinabi niya. Kasi nakamotor tayo eh. And yun nga. Mas maganda i-live to. Kasi magandang usapan din to kahit pa paano. Yung magbayad sa date or magbayad sa first date or ikaw magbayad sa first date bilang lalaki, tama yon, okay? Pero yung mga sinabi niya nung mga sumunod, yun ang gusto kong pag-usapan natin, okay? So yun mga ropa, again, wag nyo masyadong dibdibin, wag nyo masyadong problemahin kung sino magbabayad sa first date. It's our obligation as a fucking man, okay? So yun mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Again, kakamotor lang natin. Ayun nga, butya, ngayon na ulit tayo nakapagmotor mga ropa. Yun nga, ganadong-ganado ka, kaso nga lang ang sikip. Ayun, no? Tapos basa pa yung daan, tapos umuulan. Pero yun nga, na-miss ko yung magmotor tayo. Last na ginamit natin to nung, yun nga, nung bumiyahe kami nila JOB tsaka nila 8 Asset sa Subic.